Hallelujah. Magandang araw po ng linggong ito, brother and sister, at mga patuloy na sumusubaybay sa ganitong gawain. Hallelujah. Pagpalain po tayo, mga kapatid ko, sa araw ng buwan at araw ng linggong ito. Hallelujah. Talagang papalapit na po ang inaantay natin na December 25. So, liligaya na naman ang mga bata sa panahon na yan. Hallelujah. Subalit, wag natin kalilimutan, mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang laging pakikinig po. Sabi nga po sa salita ni Apostol Pedro, ni Apostol Juan, kung di ako nagkakamali, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung tayo sa Diyos, patuloy po na tayo ay makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Huwag po natin kaliligtaan sapagkat ito po ang kailangan ng ating kaluluwa. Ang salitang espiritual na sinasabi po ng ating Panginoon Kristo sa aklat ni Mateo na hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos o ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah. So nung nakaraan po ang i-share ko po sa inyo ay yung hinadong po sa mga gawa. Kung kayo po ay sumusubaybay, hallelujah. Mga ba yung nasa mga gawa na isinare ko sa inyo nung nakaraang linggo. Yung tungkol dun sa wala namang ibang gawain ng Apostol Pablo kundi ipalaganap ang nais ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ito ang siyang isa sa layunin na bago siya pumanik sa kalangitan. Ipalaganap nyo, ipangaral nyo ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Yan po yung isang layunin niya na ang ibig sabihin ipagpatuloy natin dahil siya ang nagsimula nito nung narito pa siya sa lupa. Kahit sa anong pamamaraan, gamitin po natin. Mag-sharing po tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat sa ganito, nalulugod po ang ating Panginoong Kristo. So ngayon, ang isi-sharing ko sa inyo, ang ibabahagi ko sa inyo ay nandito po sa aklat ng mga Roma. Sa 5, mahaba po to, hanggang Kapitulo 5 at Kapitulo 6. Sa Kapitulo 5 po, ay magsisimula po tayo sa 12 hanggang 20. Ngayon sa 6 po, magsisimula po tayo sa 1 hanggang 12. So ito po kasi para po malaman natin saan nga ba nagsimula ang kasalanan ng sanlibutan. O itong tinitigilan natin kasi kung ating babalikan ang Old Testament, yung pag-create, yung paglalang ng Diyos sa sanlibutan. So maganda ang purpose niya, maganda ang layunin niya sa mundong ito. So, ang alam ko po na ang nais ng Diyos sa mundong ito ay maging isang paraiso. Maging isang paraiso. Ito po yung layunin niya talaga. Kanya nilagyan niya ng tao itong mundong ito na ating kinalalagyan ngayon. Subalit, dumating nga po ang kasalanan. Dumating po ang kasalanan sa mundong ito. Kaya kung babalikan po natin ang Old Testament, nandun pa rin ang ating Amang Diyos na kasubaybay sa tao. Sinisikap pa rin niya na ang kasalanan ito ay mawala kung sino-sino yung mga taong ginamit niya. Kung babasahin niyo po. So, kanino nagmula ang kasalanan ito? Walang iba. Sinasabi nga rito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa talatang 12 po nitong versikulo 5 ng Roma sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya.
Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, na nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman maghahari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay tulad ng pagsuway ni Adan. So, ito pong si Adan na unang nilalang ng Diyos kasi siya po yung une. Bagamat yun talaga pong natisod ay walang iba kundi itong kasama ni Adan, si Eva, nang siya po ay tuksuhin itong ni Satanas, yung matandang ahas. Kaya ito matandang ahas, kaya tinawag ito dito sa bagong tipan, matandang ahas, kasi galing pa siya dun sa lumang tipan. So, nakinig po to si Adan at kinain niya rin po yung isang bagay, isang uri na ayaw ipagalaw ng ating Panginoong Jesucristo o ng ating Amang Diyos. Subalit siya nakinig sa kanyang asawa, kanya siya po ay nadamay. Kaya nga sabi rito, ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Kahit sa kanya po nagsimula ang pagkakasala ng sanlibutang ito. Subalit, ang pagkakasalang ito ay kung ating pag-aaralan, mamaya ipaliliwanag ko po sa inyo dito po sa versikulo 6, verse 1 to 12. Ipaliliwanag ko po sa inyo na ang pagkakasalang ito ay napawi po ito. So ito muna pag-aralan natin hanggang dito po tayo sa 20. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito sapagkat sa kagandahan loob ng Diyos ay higit na dihama kaysa pagsuway ni Adan. Totoo nga, nagdala ng pagsuway si Adan. Totoo nga, nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigitan ng kagandahang loob ng Diyos at kalooban ng dumating sa napakaraming sa pamamagitan ng isang tao na si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na dihamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol, nakaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran sa pamamagitan ng isang tao. Si Adan naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao na si Jesucristo, higit na kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila ay maghahari sa buhay. Kaya laki ng kahigitan ng pagpapalang ito kaysa pagkasawiang iyon. Kaya kung paanong nagbunga ang kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat, sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang mapapawalang sala sa pagsunod sa isang tao. Na magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag, ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo nang sumagana ang kagandahan loob ng Diyos. Kaya nga, kung paano naghahari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman, maghahari ang kagandahan loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang makamtan ng buhay na walang hanggang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito pong si Adan. Ang purpose talaga ng Diyos dito sa mundong ito, na silang dalawa na nilikha ng Diyos, si Eva at si Adan, para po maging paraiso po itong mundong ito. So, dadami din po sila according to the will of God, ayon sa pamamaraan o ayon sa kalooban ng ating Amang Diyos. So, nagkasala nga po sila, pumasok ang kasalanan. So, ano ang naging bunga ng kasalanan? Sinasabi rito, naging bunga ng kasalanan ay kamatayan po. Kanya nga, nung panahon na yun, pag may dumarating na tao, isinisilang, nabubuhay sa mundong ito, sila po ay may kasalanan na po. May kasalanan na po sila. Sapagkat, ang lahi po nila ay nagbuhat po sila kay Adan.
Yun ang sinasabi ng Biblia. Ang naging bunga ng kasalanan ay kamatayan po. So nung wala pa po itong kasalanan, ang tao po ay mabubuhay ng ayon sa Diyos. Ng ayon sa Diyos. So nang dumating ang kasalanan, nawala na po yung pribilehiyo na binibigay ng Diyos na para mabuhay po tayo ng katulad po ng Diyos. Kasi yun po yung layunin niya eh. Kung pag-aaralan nyo po yung Biblia, ito pong mundo na ating kinalalagyan sa ngayon, ang layunin niya po talaga rito ay gawin po itong isang paraiso o kaharian niya. Subalit, dumating po ang kasalanan sa pagsuway nitong kasama ni Adan na si Eva. So, kung makikita nyo nga po, kung susundan nyo yung istorya ng Biblia, nandun pa rin ang Diyos. Pinipilit niya pa rin na ang kasalanan ay mawala. Magbuhat po kay Adan, magbuhat doon sa mga dumating na kay Abel, kay Isaac, o kung sino-sinong mga sinugo ng Diyos na gusto niya na ang kasalanan ito ay mawala na para mapatuloy niya ang layunin niya sa mundong ito. Subalit, ang kasalanan po ay sinasabi nga rito sa Biblia, kung paano ang kasalanan ay dumating, lumaganap po ang kasalanan na kada isang tao ay nakasumpong po nitong kasalanan na to. Hallelujah! Kaya doon po nagkaroon ng pagkakasala ang isang tao. Kasama po tayo ron. Kasama po tayo ron. Sa paglaganap na yon ng kasalanan na yon. Kasi bunga po tayo ng isang tao na unang nabuhay dito sa mundo. Walang iba kundi si Adan. Hallelujah! Sana po malaman po natin ito na marami po kasi ang hindi nakakaunawa ng kung paano, kung saan nagmula ang pagkakasala ng isang tao. Meron kasi mga kakausapin mong tao, wala naman akong kasalanan eh. Nagkakamali po kayo. Sinasabi po sa aklat ni Apostol Pedro, ang mga tao nagsasalita ng ganyan, ay ginagawa nilang sinungaling ang Diyos. Kung hindi ka nagkakasala, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Buhat pa sa pasimula, meron po tayong ugat ng pagkakasala. Hallelujah! Kaya nga po, malaman natin na tayo ay hanggang sa kapanahonan ngayon, nariyan pa rin ang kasalanan, dumadaloy pa rin po ang kasalanan. Kasi kung wala pong kasalanan, sana po, kung wala pong kasalanan dito sa mundo, ang mundong ito ay tahimik. Opo. Bakit po nagkakaroon ng kaguluhan? Ang dahil po yan sa kasalanan. Ang dahil po yan sa kasalanan. Umiral na sa mga tao ang gusto niya siyang makilala, mapagmataas, gusto niya siyang mayaman, gusto niya siyang lahat kanya. Dahil po yan sa kasalanan, yan po ay bunga ng kasalanan. Kaya ganyan ang mundo. Hallelujah. Subalit, ito po yung maganda, mga kapatid ko. Nang dumating ang ating Panginoong Kristo, kung gaanong kalaki ang kasalanan, gayon din naman ang kahabagan ng Diyos. Sinasabi nga rito, sinasabi rito, totoo nga, nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigitang kagandahan loob ng Diyos at kaloob na dumating sa napakaraming sa pamamagitan ng isang tao na si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na dihama kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol sa kaparusahan ng kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob ng dumating sa kanila ay maraming pagsuway, nagdulot ng kapatawaran sa pamamagitan ng isang tao, si Adan na naghari ng kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit na kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana na pinapawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay, kay laki ng kahigitan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. So,
Nagkaroon po tayo ng yun nga sinasabi ko sa inyo, yung bunga ng kasalanan, kamatayan po, kasawian. Subalit, nang dumating ang ating Panginoon Kristo sa kahabagan po ng Diyos, kung mababasa po natin sa John 3:16, binanggit po dun sa aklat ni Apostol Juan, kung paanong, gayon na lamang ang pagsinta ng amang Diyos, na ayaw niyang mapahamak, kanya ipinadala niya rito ang ating Panginoong Kristo. Tayo po, napawi po lahat ng iyan. Nagkaroon po tayo na muling pagkakataon upang ang kamatayang ito nadala ni Adan sa kanyang pagsuway ay mabura po itong kamatayan na ito. Hallelujah! Sa pamamanong paraan po, mga kapatid ko, kung maalala nyo po, nang siya po ay naipako sa krus, siya po ay namatay. Hindi po siya tuluyang namatay. Diba, after 3 days, siya ay nabuhay. Ang sabi rito, pinagtagumpayan niya po ang kamatayan. Ipinakita po ng ating Panginoong Kristo na kung sino man ang napapaloob sa Kanya, ay ganun din naman. Ito po ay mababasa natin dito sa Roma 6. Hallelujah. Sabi nga rito, sige ito babasahin ko. Ano nga yung sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan loob ng Diyos? Hindi tayo patay. Hindi tayo patay na sa kasalanan kahit hindi na tayo dapat mamuhay ng pagkakasala. Hindi ba iyon ay nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. So, doon po sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo, doon po tayo nabautismuhan. Yung ginanap po ng ritual na pagbabautismo sa inyo, doon po ay nawala po yung kamatayan na dulot po ng kasalanan. Kayo po ay napapaloob na po kayo sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang ipinapangako na buhay na walang hanggan. So, kung pag-aaralan po natin na ganun, patuloy pa rin ang Diyos na gumagawa ng paraan upang ang tao hindi mapahamak, magbuhat doon sa pagsuway ni Adan hanggang sa maraming tao na kanyang ginamit. Si Abraham, si Moises, kung sino-sino mga na-involved dito sa Biblia, upang ang tao ay makabalik, upang ang tao ay makilala niya ang Diyos. Yun po yung pagmamahal sa atin ng Diyos kung nalalaman po natin. Hallelujah. Sana po mga kapatid ko, naisip natin na tayo ay bumalik sa Diyos. Kung tayo, sinasabi nga rito, kung tayo na patuloy pa ba ang paggawa natin ng kasalanan, kung tayo ay napapaloob na. Kanya nga, marami mga Kristiyano ngayon na nagsasalita na sila ay may Diyos. Lalong-lalo na yung mga pinanggalingan nating relihiyon na mga, huwag po kayong magagalit sa akin na mga Katoliko. Hindi ko po kayo tinitira. Ako po ay nagbabahagi lamang sa tama na para malaman nyo po ang katotohanan. Ang pagpasok po natin sa ating Panginoong Kristo na sinasabi natin na tayo may Diyos, tayo po ay lumalayo sa kasalanan. Hallelujah. So, ang paglayo po natin sa kasalanan, ito po ay pinakikita natin sa Diyos. Nasabihin ko po sa inyo, ang pagsamba sa ribulto ay isa po yan sa naging isang balakid upang makamtan ng Israel ang tunay na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanila. Ganun po kasi kanya po hanggang sa ngayon po, alam niyo po ba ang Israel po ay bagamat hinirang ng Diyos na bansa, wala na po yung presensya ng Diyos sa kanila. Sapagkat hanggang sa ngayon patuloy po sila na hindi po nila kinikilala ang isinugo ng amang Diyos, walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Kristo. Pinawi na po. Gusto po kasi ng amang Diyos
na buhat dun sa lumang tipan, ay itong mas higit itong Israel na to, na meron po siyang pangako. Ito po yung mga lahi ni Abraham. Ayaw niya pong mapahamak. Subalit, hanggang ngayon, patuloy pa rin itong mga taong ito na katulad nga ng sinasabi ko po sa inyo, magpunta po kayo sa Israel. Itanong nyo kung kilala nila si Jesus Christ. Hindi po nila kilala yun. Ang mas higit na kilala nila si Moises. Pero ang Panginoong Kristo, hindi po nila kinikilala na iyon anak ng Diyos o ipinadala ng amang Diyos dito sa lupa. Tandaan nyo po mga kapatid ko. Kaya, salamat na lang sa Diyos dahil ang kasaganahan at kahabagan ng ating amang Diyos ay dumaloy sa atin sa pamamaraan o sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na kanyang bugtong na anak. Hallelujah! Kung nagkaroon ng kasalanan ang sanlibutan at naghari ang kamatayan, ay dumating naman, ang sabi nga rito, dumating naman ang ating Panginoong Kristo na siyang pumawi ng kasalanan at kamatayan. Kanya nga nang naipako siya sa krus, napagtagumpayan niya na ang kamatayan, ipinakita niya sa loob ng 3 araw ay nabuhay po siya. Yun po ang isang katotohanan na pinagtagumpayan niya ang kasalanan at ang kamatayan. Kanya kung ang isang tao ay nasa kalooban ng Panginoong Kristo, ganun din po magiging buhay niya. Wala na po siyang kamatayan at muli naibalik na siya sa kalooban ng amang Diyos na nais niya. Hallelujah! Sana po maliwanagan po ito sa inyo mga kapatid ko. Doon sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, na mga apostol sinasabi, o mga sinasabing mga pastor na nag-sharing itong words of God. Sana po maipaliwanag nyo ito na maayos upang marami kasi mga Kristiyano ngayon na Kristiyano lang sa kanilang pagkatao. Subalit, kulang po sa gawa. Kulang po sa gawa. Huwag po natin sayangin ang pagpapakahirap ng ating Panginoong Kristo. Kung sinasabi natin tayo Kristiyano, ang sabi nga po rito, ano ngayon ang sasabihin natin, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan loob ng Diyos? Patuloy po ba raw tayong magkakasala upang sumagana ang kagandahan? Kasi kung patuloy tayong magkakasala, sinasabi rito ni Apostol Pablo, ang kagandahang loob ng ating amang Diyos ay hindi po ito magmamanifestation sa atin. Hindi po ito may pagkakaloob sa atin kung patuloy po tayong nagkakasala. Sana po maunawaan po natin ang pagsunod natin. Marami kasi ngayon mga Kristiyano, parang nagiging diehard na lang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ayan, yan ang gusto ko, yung pastor na yan, magaling magsalita yan. Huwag po mga kapatid ko, tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya sa ating tinatawag na Diyos. Tayo po ay naglilingkod sa iisang Diyos, hindi po sa tao. Opo. Yung mentality kasi natin, minsan kanya tayo umaating sa church. Sino ba ngayon ang speaker? Sino ba ngayon ang magsasalita? Gusto ko yun. Kinakailangan. Hindi po. Tanggalin nyo po yan sa isipan nyo. Kanya po tayo nagwo-worship, kaya po tayo nagsisimba, kaya po tayo lumuluhod dahil sa Diyos. Hindi po sa isang tao na ating hinahangaan. Marami pong ganyan ngayon, hindi po alam ang ginagawa. Maraming mga kadahilanan. Pupunta ron, sinasabi ko nga, meron nakabili ng bagong sasakyan. Sisimba lang siya para iparada niya yung sasakyan niya ron. May maganda siyang sapatos, may maganda siyang damit. Tandaan niyo po, ang buhay po natin araw-araw, isa lang po ang ating gino-glorify. Walang iba kundi ang Diyos. Kung dumating man ang pagkakasala at ang naging bunga nito ay sinasabi rito ay kasalanan, ay kamatayan, sana po mapaloob po tayo sa isang dumating naman. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pinawi niya po lahat ang kasalanan ito. Hallelujah! At ang kamatayan na dala ng kasalanan.
Kasi, alam nyo po, hindi po darating ang kautusan kung wala pong kasalanan. Kanya po dumating yung kautusan ng panahon ni Moises dahil meron pong kasalanan. Anong gagawin ng kautusan kung walang kasalanan? O pwede bang ipatupad mo ang isang kautusan kung ang isang lugar, kung ang isang bayan ay matuwid naman? Hallelujah. Iba po yung yung rule regulation at iba po yung commandment na tinatawag, yung kautusan. Magkaiba po 'yan. Ang rule regulation yung mga gawain na dapat ganun ang ginagawa natin. Ang commandment, ito po'y bawal. Huwag nating gagawin. Umaunawaan nyo po Dumating kasi ang kautusan dahil nagkaroon ng kasalanan ang sanlibutan. Hallelujah. Pero kung walang kasalanan ng sanlibutan, hindi magkakaroon ng kautusan. At tandaan nyo po yan. Hallelujah. Katulad sa ating gobyerno, bakit may mga bawal? Wala namang iba ang lahat ng mga ipinatutupad dito ay galing din sa genuine na commandment. O huwag kang papatay. Diba? Galing sa Diyos yan. Sa Diyos nga, pag ikaw ay pumatay, kamatayan din ang hatol sa'yo. Pero sa atin dito, makukulong ka lang. May chance ka pa. Kaya magkaiba. Pero ang pinagkuna natin ng mga ganitong mga batas ay walang iba kundi itong batas ng Diyos na nauna rito sa lupa. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko, sana po maliwanagan natin. Nang dumating ang kasalanan, dumating din naman ang kahabagan ng ating Amang Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya po ang nagdala ng kaligtasan dito sa lupa. Hallelujah. Kanya wala na po tayo, mga Kristiyano, na dumaan sa ritual ng pagpapabautismo at siya'y nagsisi. Kinakailangan pa ba na tayo magkaroon ng kasalanan upang hindi sumagana ang biyaya ng Diyos sa ating buhay? Tinatanong po ni Apostol Pablo. Kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, ingatan po natin ang ating sarili. Sa araw-araw na pamumuhay po natin, hingin natin sa Diyos ng kalakasan na mapagtagumpayan natin ang araw-araw na buhay o araw-araw na dumarating sa ating buhay na magtagumpay po tayo. Ang pagiging isang Kristiyano, hindi po ito pagpapakita sa maraming tao na ikay Kristiyano. Hindi po ito isang ID na nakasabit sa ating katawan na sinasabi natin na tayo Kristiyano. Hindi po. Ito po ay isang pagsunod natin sa Diyos. Hindi po tayo nagsisilbi sa isang tao. Hindi po ito ipinakikita na tayo ay mga banal. Hindi po. Tayo po ay naglilingkod po sa Diyos. Ito po ang tunay na pananampalataya na hindi po natin nakikita. Ang sabi nga po sa Hebreo, ang pananampalataya ay mga bagay na hindi nakikita, subalit ikaw ay gumagawa. Hallelujah! Marami po mga Kristiyano ngayon ang naliligaw na akala nila tama ang ginagawa nila. Hindi po. Ang pagiging Kristiyano, ang ibig sabihin po ng Kristiyano, ito po yung mga tao na dating nasa kasalanan, sila po ay nahiwalay, napalo po sila, napasama po sila kay Kristo. Kaya po Kristiyano po ito. Ito po ang ibig sabihin, mga Kristiyano, na napaloob na po sila sa ating Panginoong Kristo. So nawala na po sila doon sa kasalanan. Hallelujah. Maraming salamat po sa araw na ito. Sana po naunawaan nyo po ang sharing kong ito sa araw ng linggong ito. Hallelujah. Nais ko pong ipaalala sa inyo na ako po ay nagbibigay din po ng Bible study. Kahit saang lugar po, sa church po nyo, pwede po tayong magbigay ng konting mensahe upang sumagana naman ang Santong Banal na Espiritu. Hallelujah. Upang malaman nyo po ang mga tunay na layunin ng Diyos upang kayo ay sumagana, lumakas na pananampalataya. At gayon din naman, yung mga may sakit po, lumapit po tayo sa Diyos. Ito po ay libre.
na pinagkakaloob po ng Diyos. Wala po itong bayad, manampalataya po lamang kayo. Ang iba po, sabi nga po sa Biblia, kaya po sila hindi gumagaling. Kulang po sila sa pananampalataya at pananalangin, sabi po ng Biblia. At kung kapayapaan po ang nais natin sa ating tahanan, lumapit po tayo sa Diyos din. Hallelujah. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Brother Dolpo, na naghahatid sa inyo ng mabuting balita. Pagpalain po tayo at ingatan tayo sa araw ng linggong ito. Hallelujah ng ating Amang Diyos na banal.